Nangyari, nagkaroon naging sundalo na si FEM, etc., etc. So alam niya yung history of how Americans can be how the Americans can scam wiggle their way out of treaties and promises, etc., etc. And then he became president. Okay? Paano? Ito po yan. Yung dokumento na to. Page denied. Bakit? Classified information to dati. Diniclassify lang nila. Kaya merong mga bura. Page denied. Sanitized copy. Ito. Saan nakita yung part of the problem? Okay, andito yan. Nasa pinakailalim. Ito to. Ayan While Marcos is part of the problem, he is also part of the solution. Ito yung sinabi ni Walden Bello. Ayan. Therefore, successful reform, as in the case of Marcos choosing a successor, depends to a large extent on what the president is willing and or capable of doing to initiate changes. Medyo iba lang ng pero same context. Ano po itong dokumento na to, mga kotsero? Ito po ay kung paano nila i-manipulate si Ferdinand Marcos na bumaba. Option 1, ito yung mga options nila kay FEM. Encouraging Marcos to select a highly qualified running mate in 1987. Kasi magna 1987 election sana, wala sana 1986. Option 3, insist Marcos pursue option 1 or option 2. Ano yung option 2? Encourage Marcos to select a specific running mate in 1987. So siya tatakbong presidente pero ang pipili ng running mate niya, Amerika. Insist Marcos pursue option 1 or option 2. Next, encourage Marcos not to run for re-election in 1987. Instead, choose a successor to be the KBL standard bearer or ipasa na sa iba ang KBL. See? 6 to lahat. Insist that Marcos not run for re-election in 1987. Instead, choose a successor to be the KBL standard bearer. Same as option 1 to 4. Sabi. 6 to lahat eh. May option 6 to pero burado. Ayan. Hindi pinakita yung option 6. Bakit part of the problem si President Marcos? Bakit siya part of the problem? Contrary po sa sinasabi ni Walden Bello na dahil nung panahon ni Marcos ay dumami ang komunista. Contrary to that, ang totoo po ay dahil nagiging pasaway na si Marcos. Paano? Dahil dito. Kung nabasa nyo na yung Economic Hitman, I suggest basahin nyo po siya. Dito po, ipinaliwanag kung bakit sinira ng Amerika ang Pilipinas para mapatanggal si Marcos. Ganun sila kasama. Mga kotsero. Okay, eto. Nung si Ferdinand Marcos po ang naging presidente ng Pilipinas, nag-focus po siya sa agriculture infrastructure. Sounds familiar? Nagsimula po siya sa agricultural infrastructure. Sounds familiar, guys? Bakit familiar? Kasi yun din ang plataforma ni PBBM ngayon. In the major food-producing regions of Luzon and Mindanao, credit facilities, mechanization, and introduction of high-yield rice varieties, which needed irrigation, resulted in the elimination of rice imports by 1968. Land reform remained elusive. However, when Marcos imposed martial law in 1972, among his first acts was a proclamation that the entire nation to be considered a land reform area and a declaration that all tenants working land devoted primarily to rice and corn were to be owners of that land up to a specified limit. Dito na ngayon nagkaroon ng pag-aaway ang Lopez at ang Marcos. Kasi ang Lopez, hasyendero. At noong 1972, dineclare ni President Marcos na lahat ng lupa ay for land reform. Lahat ng nakikita nyo sa Pilipinas ay pag-aari ng gobyerno, ng estado pala, ng state. Except for agricultural lands. Nagalit ang oligarkiya. Ayan, no? The program proved to be extraordinarily successful. Nung si President Marcos po, from 1972, the Marcos administration, during the 1972 to 81 martial law period, tripled the country's road network,
doubled the electrification of the country's homes, increased irrigated cropland eightfold, and achieved rice and corn self-sufficiency. Hindi na tayo nag-i-import ng rice and corn. Yumayaman na ang Pilipinas unti-unti. Ano nangyari? This entered the economic hitmen. This level of development, especially the capacity to free the nation from dependence on international oil and raw materials, was not to be tolerated by international financial institutions. Tapos, in 1981, Marcos pushed through the Philippine Congress nearly 4 billion worth of priority infrastructure projects, okay? Including irrigation, drainage, and flood control programs, highways, telecoms, and airports. So, umuutang tayo ng 4 billion sa IMF. Anong sinagot ng IMF? Ngayon, anong sinagot ng IMF? Hindi namin kayo papautangin. Sisingilin namin kayo. This was answered in 1982 by an IMF report which attacked Marcos's projects, demanding debt payment instead. Pumunta pa dito si Schultz at bumagsak pa ng 20% ang Philippine peso. The full-scale assault began in the fall of 1983 nung pinatay pala si Ninoy Aquino. Ginamit nila yon para springboard para mag-umpisa ng EDSA Revolution. The opponents of Marcos were soon being wined and dined in Washington by both right-wing and left-wing senators mga Congress. Ted Kennedy, Stephen Solars, Schultz, of Project Democracy apparatus. Sino dito yung mga inimbita ng Amerika? According to this article, Salvador Laurel, Cardinal Sin, sounds familiar? Sounds familiar yung mga actors? Cardinal Sin. The article reported Bosworth now meets up to 2 hours every day with Acting Chief of Staff, Lieutenant General Fidel Ramos. Yon! Marcos was finally coerced by Washington into calling new elections for February 1986, even though the Constitution mandated elections only in 1987. General Ramos then led a military revolt against President Marcos, calling for crowds to surround the military base in the center of Manila to create an image of people's power, while the masses of the population were disenfranchised by the overthrow of their elected president. By the end of February, President Reagan had been convinced by Schultz to give up his defense of President Marcos and endorse the military coup. Marcos and his family were sent to Hawaii. It's a good development na tayo po nagbi-build ng partnership sa iba't ibang bansa. It's a good development. But, of course, let us also be vigilant. No? Tayo rin po ay magbantay dahil baka tinatrabaho na tayo pero hindi pa natin alam. Si Sendwave po ay isang mobile app na kung kayo po ay nasa Amerika, US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede nyo gamitin para magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala akong fees. Wala akong fees yan. Ang gawin nyo lang mga kakotsero ay punta sa inyong Apple App Store at sa Google Play, i-download ang Sendwave app at pwede na kayong mag-transfer. No? Pagka-download nyo, rehistro nyo yung bank account at pwede na kayong mag-transfer ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. At sa inyo pong unang gamit, huwag niyo pong kalimutan din, gamitin ang promo code ko na ayan, Coach Jarrett, para meron ho kayong free credit. $10 din yun, sayang. So, gamitin niyo na yung QR code dyan, scan nyo na yan, scan nyo na yung QR code na yan. Gamitin yung telepono nyo, scan nyo yung QR code na yan. Pak, scan QR code, pak. Tapos, nirehistro inyong bank account at magpadala na kayo sa inyong mga minamahal sa buhay. Ang maganda, mga kakotsero, makukuha nila yan, yung inyong remittance instantly. Lalo kapag GCash, ang bilis talaga. Ang bilis ng GCash. Pero, syempre, yung sa iba, sa pawn shops, may may period yan. So, sa bangko, ganun din, mabilis din siya. Lalo kapag, what do you call this? Online banking. So, yun. Gamitin nyo na po si Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Ayan.